Okay. Hello. Kumusta sa lahat? This is Justin Talk News Speech. Good morning to everyone. At maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Speech. At bago tayo magsimula, I would like to request pindot naman yung like. Please like. Then share this video if you like this video. Paki-share naman. Then, if you are new to this channel, subscribe. If you just pass by this channel, subscribe naman. And try to follow Justin Talk News PH. So, anong pag-usapan natin ngayon? Ito pa rin yung nangyari nung isang araw, nung supposed to be BRC hearing was converted into a press con of the 22 brave Marine soldiers. So merong nadagdag na 4 at nakakagulat ang kanilang mga revelation. Sa bagay, yung isang mention nila with regards to Jesus Escudero, na-mention na yan ilang beses. But this one, itong pagka-reveal nito ay napaka detalyado dahil may pictures hindi lang sa labas kundi sa loob ng bahay. So yan ang pag-usapan natin ngayong umaga na to at siguro yan lang ang topic natin. We have to expound dito sa mga topic na to at kahapon diniscuss na natin yung regarding kay Jesus Escudero at kay Erwin Tulfo, Mon Tulfo. Ngayon ulitin natin yung kay Mon Tulfo. So we have to make some comments and political analysis kung ano ba talaga ang nangyayari na dapat natin pagtuunan ng pansin. So, unang-una, na-mention doon ang pangalan ni Kiko Pangilinan. Actually, lumabas ang kanyang video. Then, nagsalita. Kasi nung paglabas, kasama si Sharon, yung nandoon sa picture. So, anong nangyari? Nagsigawan yung mga tao. Then, at that time, nagsalita yung isang Marines na talaga siya ang nagbigay o naghatid nag-deliver ng malita kay Kiko. Parang hindi narinig. Sabi niya, isang beses lang siya nag-deliver kay Kiko Pangilinan. Hindi na niya inulit. Isang beses lang siya nag-deliver. Hindi naman niya sinabi na si Sharon ang nakatanggap kung hindi si Kiko Pangilinan. Siguro na sila na bighani dahil na personally nakita nila si Sharon kaya hindi ganong nabigyan nila ng komento. Pero yun nga ang patunay na may patunay nga na talagang hindi sinang-ayunan ni Kiko Matching dahil magsasampara daw siya ng kaso dito sa mga Marines na to, which is the typical reaction naman sa lahat na pinaratangan, pero madali naman yan alamin ugkatin natin ano bang mga aktwisyon ni Kiko nung nakaraang mga taon nung siya ay dilawan pa. Anong sinabi niya? Hukayin niya yung katawan ni FM Marcos Sr. at siguro itapon sa dagat din katulad ni Inday Sara. So yan ang sabi, talagang true blood ito, dilawan sina Sharon. Sa bagay, si Sharon historically yung tatay niya si Mir Cunita talagang tauhan niya ni Imelda Marcos nung kapanahonan ng martial law. Yung nanay niya si Eileen ba yung nanay niya, at yung tatay niya talagang mga bigwigs yan dyan sa Pasay na yan naman ang sinusuportahan ni Marcos FM. Parang crony yan ni FM dati. Political ally talaga, die hard. Katulad ni Iraq din yan sa San Juan. So ngayon, itong sinasabi ni Kiko, lagi naman yung sinasabi yan during the campaign, yung wow dagat na iba, wow dahon,
wow, bundok. Yan ang expression niya. Ngayon, wow, malita. Wow, malita na. So, yun nga, ito si Kiko, napaka diehard anti-Duterte and anti-Marcos nung una. Ngayon, anti-Duterte siya. At dahil nga kay Sharon, kay Shawi, siya ay binoto. Sa tingin ko lang, binoto siya ng, dinala siya ng Iglesia ni Cristo kasama si Bam Aquino. So ngayon, parang nabudol ang Iglesia ni Cristo dahil nalaman natin na bumaliktad na ito kay Marcos ng husto dahil nga meron palang malita. Di ba? Biglang nag-iba ang kulay ni Kiko. Naalala ninyo yung nagsalita din si Sharon na sa isang meeting yan o conference na nandoon nag-speech si Bangag at minention niya yung ni Sharon tungkol doon sa pagpili ni Marcos ng Vice President. Kung naalala ninyo yun, anong sabi niya? Nagkakamali kayo ng sinabihan niya si Bangag. Mr. President, parang nagkakamali kayo ng pagpili ng Vice President nyo. Kasi nung panahon na yun, tumakbo si Kiko Pangilinan na Vice President against with Leni Robredo na natalo silang dalawa ni Bangag at ni Inday Sara. So, sinabi niya nagkamali kayo pagpili ng Vice President dahil si Sara ang pinili ninyo na ngayon ay talagang matindi niyan yung kalaban. Yan ang gusto niyang ipahiwatig doon sa pananalita niya. Tawanan lang sila. So, ibig sabihin, yun ang simula. So, yun nag-trigger na sign siguro na kumampi na sila. At gantimpala sa kanila, itong pag-deliver ng malita ng mga Marines. So, yun na nangyari. Ngayon, true blood Marcos supporter na sila. At kasama na sila sa Malitagang. Di ba? Pag kunwari ni Kiko na napakalinis niya, na against siya sa korupsyon, ano nangyari ngayon? Nakikita na natin ang kanyang kulay. At ito si Sharon, pagkaalam ko, maraming pera yan. Simulang pagkabata na, may mga pera na yan mga yan. At siyempre, wala namang kabusugan ng tao. Grabe naman ang greed ng tao at saka yung walang katapusang pangangailangan. Kaya, okay lang sa kanya na mayroong malita. So, tandaan din natin si Sharon ay pamangkin ng asawa ni Tuta Soto na si Helen Gamboa. Di ba? Magkapatid yata yung si Ma'am Helen at Helen yung asawa ni Pablo Codita, tatay ni Sharon. Itong si Helen Gamboa. Kaya pamangkin niya ito si Sharon. In fact, siya nga nag-develop niyan into sa pagkanta, di ba? Si Tito Soto, si Tuta Soto. So, nung tumanggap ang tito niya tumanggap ng 5 malita. There's no reason na hindi rin siya tatanggap. Parang gano'n. Walang ang nag-advise sa kanya, tanggapin mo yan, sayang yan, di ba? So, gano'n ang nangyari. Sa tingin ko At yan naman ang paratang ng mga Marines kay Kiko Pangilinan. Talagang deliver sila ng malita, isang bisis lang. Yan ang sabi ng isang Marine. Baka yung iba, isang bisis din ng sinabi. So, pangalawa na yun. Hindi natin malaman. Kasi hindi pa naman naglabasan lahat ng mga Marines. Tandaan natin na hindi lang yan 18 plus 14 plus 7, 39. 100 yan ang nagtatrabaho na mga basurero or kargador, sabi pa ni Rafi Tulfo, ng mga pera dyan sa mga politiko na yan. So, nakikita natin ang totoong kulay ni Kiko Pangilinan. So, ngayon, ito nga, madaling malaman kung talaga bang anti-corruption. Tulad ni Risa Ontiveros, anti-corruption. Ngayon, ang daming patunay na talagang si Martin Romualdez ang mastermind sa bulk,
sa dami ng natanggap niyang malita. O ilang malita yun, hindi na mabilang eh. Minsan 30, minsan 50. Pito malita, more than 1 billion ang nakuha niyang pera. So, ngayon, may nakasampang kaso. O, may investigation pa rin si Boying. Walang nasampang kaso sa ombudsman. Despite the fact na ganyan nakarami, na press na yung assets niya, kunwari. Pero walang kaso. Si Chis Escudero. O, sabi ni, ang unang pinaratangan na silang dalawa ni kasama si Saldico, Chis Escudero at si Saldico ang mastermind. Yun ang una nilang pinalabas. Pero magtataka ka, si Saldico may kaso na, may warrant na yan sa Sandigan Bayan. Pero si Martin Romualdez, sa daming nagpatunay na nag-deliver sa kanya ng pera, ilang malita yun, ilang billion yun. Pero wala pang warrant ang Sandigan Bayan. Ano bang nangyari, Boying? Ang nauna si Jinggoy at ito si Chis Escudero, hindi nila ipakulong yan kasi yung apat na kaso niya may balita na dinismiss na ni Boying dahil lack of evidence. Isipin mo yan. Pero ngayon may ebidensya na itong dala ng mga Marines. Pero para walang double jeopardy, siguro isampa na yan after 2 years kung si BP Inday Sara na maging presidente, para siguradong kulong siya. So yun, hindi lang naman yung pagkakulong ang masakit, yung prestige mo, lalo na yung asawa niya na parampa doon sa Paris, doon sa mga kanto-kanto ng Paris. O ngayon, sira na kayo. Alam na namin kung saan galing ang kayamanan nyo. Galing sa bulsa ng mamamayang Pilipino. O, sa pagnanakaw nyo nakuha. So, ito nga si Kiko, kung talagang anti-corruption siya, may narinig ba ninyo na kinikriticize o pinuna niya ang pagnanakaw ni Martin Romualdez at sa administrasyon na to? Wala. Sina Chis Escudero, nagsasalita ba yan? Mabuti pa si Joel Villanueva dahil dati nakaaway nga niya ni Saldico tungkol dyan sa pundo na yan. Pero ngayon, ngayong araw na to lilipat na, lilinisin na ang kanyang sarili na hindi naman talaga yan malilinis. Simula pa nung PDAP ni Napoles, kasama na yan. In fact, ang desisyon nga ng ombudsman noon na si Conchita Morales ang nagsasalita na dapat na talaga ibar na yan from any government position. Hindi na siya dapat magkaroon ng posisyon sa pamahalaan dahil napaka-corrupt niya. Nasa TISDA pa ito involved na dyan sa corruption sa hindi flood control, doon kay Napoles. Yun? PDAP scam yun. At marami na involved doon. In fact nga si Drilon kasama di ba? Kasama si Drilon yan, pupunta pa daw sa BGC para kumukuha ng pera. Yun ang paratang ng mga witnesses. Pero ito si Joel, na-absuelto kasi yan dahil nanalo siyang senador. Yung nangyari daw yan nung representative pa siya ng yung kanilang party list. Ano ba yun? Ano ba yung party list ng DIL? Kaya hindi siya na-disqualified to hold public office. Kaya ngayon, ito, inulit na naman niya na nakatanggap daw ng 150 million na kickback galing sa mga engineer ng Bulacan District. Hindi nga inayos itong kasada dito sa papuntang galing Bukawi papuntang Balagtas na diyan daw tinutuon yung kanyang flood control budget. Yung insertion niya wala, talagang pinipira lang. Kaya yan ang
demanda sa kanya. Pero yan, walang ano yan, sala dahil nga yun ang kondisyon ni Bake sa kanya na kailangan kakampi ka dito sa side ni Chucho Lian o Gatchalian na ano rin, kurakot din doon sa Express Bank nila sa Laguna na involved pala yan sa korupsyon din. Kaya sila lahat magkakasama, talagang sindikato. At hindi natin narinig yan sa kanila na sinaway nila, nagbigay sila ng komento with regards to the flood control scandal. Wala silang komento niyan, di ba? Yung lahat na nandyan ngayon na maging mayorya na ngayong araw na to dahil dyan sa special session, ang intention talaga para palitan si Senator Alan Peter Cayetano pagiging Senate President ni Chucho Lian. So yan si Kiko, kitang kita natin kung ano talagang karakas niyan. So okay naman yung sinabi ng mga Marines, talagang lumabas ang tunay na kulay ni Kiko Pangilinan. So yan ang kay Kiko. Ito naman kay itong si Cookie, si Arnold Clavio. Matagal ko nang talagang ganyan naman ang gawain niyang Arnold na yan. Noon yan atak ang kulik yan. Marami nagsasabi niyan. Mga nabibiktima niyang mga mga negosyante, atak ang kulik yan. Ito rin si Erwin Tulfo, ganyan din ang style niyan. Makita mo naman sa mga post ni Arnold Clavio. At yan, ayaw naman titingnan ng GMA kasi ang GMA tinutulirit naman nila na ganyan kasi pro Marcos din yung GMA. Naalala mo ba yung doon sa yung film festival doon sa Hilton ng Los Angeles na namatayan doon yung anak ni Rustan Tantuco, di ba? Di ba nandoon yung presidente nila, yung CEO nila doon nakipag chika-chikahan pa ni Lisa Marcos at kay Bangag, di ba doon yun? Nandoon yun si Guzon, nandoon yun. Kaya talagang suportado niya ang mga Marcos. At hindi ako maniwala na ito si Arnold Clavio parusahan nila o isuspindi man lang nila. Maraming beses na yan may atraso bukod doon sa pagbuntis niya o inanakan niya si Sara Balabagan. Wala namang reprimand ang ginawa ang GMA na yun, under naman yun sa utos nila na manmanan o bantayan or whatever si Sara Balabagan kasi sa mga pinakinabangan nilang issue diyan sa kanilang TV network. Ayan, inaaswang pala ni Arnold Clavio at sinabi pa kailangan mo lang makalam nito kasi naman Sara Balabagan napaka-inosente nung panahon na yun dahil minor. Pinabayaan na lang niya, hindi nga nagsusuporta sa anak Isipin mo sabihin na inanakan mo na, sabihin mo na kailangan mo lang makalam para maprotektahan yung prestige mo po, no? So ngayon ito, alam mo na yung ugali ng mga na yan, personalidad na yan. Wala namang ginagawa niya kundi atakihin si Sara, ang mga Duterte. Pero nung unang pasok ni Duterte, hindi naman ganyan ka-harsh yung mga komento niya. Ngayon na lang na nalagyan na ng kapanahunan na ni Bangag. Kitang-kita naman natin. Tinuligsaban niya si Martin Romualdez. Katulad nila Kiko, nagtinuligsaba. Sino pa yung nandyan? Sina Tuta Soto, si Lacson, na nagdudumilat na yung ebidensya against sa Martin Romualdez. Nagsasalita ba sila against Martin Romualdez? Kasi kasama nila sa sindikato ng Malita. Yan din ito si Arnold Clavio. Mga post niya puro against the Dutertes. Lahat na kilos. Kasi nalagyan na ng Malita yan ang sinabi ng mga Marines na deliver sila dyan sa Timog. Isa na yung pag-deliver nila kay Tulfo doon sa Marios.
nakatabi ng opisina ng ACT-CIS. Yung party list ni Erwin Tulfo at ni Rafi Tulfo. At kasama na rin yan si Arnold Clavio. Nilagyan yan. Yan sa scout area lang naman yan nakatira ang bahay niyan. Ano bang scout limbaga yata yung bahay niyan? O scout parang scout limbaga. Diyan lang yung bahay niyan ni Arnold Clavio. Kaya talagang malitaboy ito si Arnold Clavio. So yun ang nangyayari, nakahukunwari pa ito. At wala kang marinig niya ng mga komento with regards to dito sa matinding korupsyon na nangyari sa atin. O kung sinong magsasalita na siya, talagang matuwid na broadcaster ba yan? Kaya nakikita natin kung ano ba talagang kulay nito, katulad ni Kiko Pangilinan, ni Jesus Escudero, ni Joel Villanueva. Talagang mga kurakot, si Tuta Soto, Lacson, kasama na yan si Lady of Insertion, si Tiveros. Ngayon, so alam na natin kung sino yan si Arnold Clavio. Alam naman natin ng papel na ngayon yan na talagang bayad yung mga media na nagsasabi na bayad ba, totoo bang ang mga media ay nababayaran o ano na ngayon, ano na nangyari dyan o ano na nangyari dyan sa ni Arnold Clavio, anong komento nyo ngayon? Dapat ang GMA gagawa ng aksyon. Sinabi nila na titingnan nila na ano daw sila, ganyan naman kayo magsalita, pero yung mga comment nyo puro Duterte against Duterte, talagang bayad na kayo, bayad na rin kayo, lalo na ibig sabihin mayari niyan si Martin Romualdez, bilyonaryo, Channel 5, walang mapipili minsan-minsan nahihiya sila kasi pabagsak na yung views nila sa karamihan dito na sa social media, pumasok sila sa social media, ginawa na lang naman silang source ng information, balita, pero yung mga komento nila walang naniniwala sa inyo. Yung balita lang yung pangyayari, basta hindi twisted, hindi inaayos yung balita. Maging fair naman din naman tayo. Yung mga media noon medyo matino-tino, pero ngayon talagang binayaran lahat. So ganyan na tayo, okay na tayo kay Arnold Clavio. Ito naman si Montulfo, dapat hindi na ito pag-usapan. Wala naman Silvia, wala na naniniwala niyan. Noon, pinupuri niya si President Duterte during the time of President Duterte doon sa kanyang drug war. Sumusuporta ito tulad nila Tulfo sumasakay lang pala. Ngayon, naglabasan ng baho. Yung nangyari nga kay Wanda Tio noon, kapanahon Duterte na sa Department of Tourism, parang may katotohanan yan na kinuha nga yung yung sa pag-broadcast ng mga advertisement ng Department of Tourism ni Ben Tulfo, yung kapatid niya, pareho-pareho lang pala yung mga yan. Ngayon, ito si Montulfo, yung panganay daw nila na minsan sinasaway nila na pareho lang pala natutunan nyo. Kita mo yan. Maraming malita din pala natanggap yan. Pero sa totoo wala nang naniwala sa kanya sa mga komento niya. Kasi balintong-balintong yung mga comment niya hindi mo malaman. So, ang mga tao hindi na naniwala sa kanya. Kaya sinayang lang yung pera namin na binigay nila ito sila asawa ni Bangag din. So sayang lang yung binigay nyo na pera dyan. Wala naman naniniwala dyan kaya nga nabugbog yan ni Romnick Sarmiento sa airport. Ano nangyari? Bubog sarado, pasa-pasa mukha, lumulubo pa yung mukha niyan sa suntok. So ganyan yan si Montulfo. Dapat hindi natin paniwalaan yung mga yan. So yan din, wala tayong narinig na kinikriticize nila si Romualdez na talaga ang dami, ilang bilyones na, ilang malita ang pinatunayan, sinasabi ng mga Marines na diniliver, pero wala pa rin silang komento doon.
wala pa rin silang criticism o any comment na magsasabi regarding dyan sa ginagawa ni Martin Romualdez. So nakitang-kita natin na talaga sila ay nagprotekta sa bangag na administrasyon at part na sila sa Malita Sinilic. So tandaan natin yung mga pangalan na yan. Ngayong araw na to, yan na si Montolpo. Alam na natin ng Caracas yan. Matagal na natin alam yan eh. Ganyan talaga yan. Kaya nga, na-mention ng DWIZ noon. I don't know kung, kasi minsan ano yata si Montolpo dyan, programa or mismong management ng DWIZ ang linagyan. Kasi ang maraming tinanggal dyan, si Trixie tinanggal, si Topacio tinanggal, yung programa ni Topacio napakatagal na, 8 taon na yata yung ECCU dyan, Topacio. At na programa dati sila Boeing dyan, yung Karambula, na Karambula rin, paiba-iba rin ng utak, kasi iba-iba yung naging angkor eh. Naging angkor dyan si Trixie, tinanggal din. Nung nalaman ng Malacayan, pinagbantaan yung DWIZ, tanggalan nyo yun dahil maapektuhan yung prangkisa nyo. Dahil tinanggal nila si Trixie. Kasunod na si Topacio. Ngayon, lumabas na naghatid sila ng pera dyan sa DWIZ. So, manood pa ba kayo? Makinig pa ba kayo sa istasyon na yan? Magagalit. Talagang babangon sa kanyang libingan si Kabangon, Chua. Si Ambassador sa ginagawa ninyo. Yung anak niya nag-manage ngayon dyan eh. Nakikita na natin anong mga Caracas na mga yan. Malita rin pala yung istasyon na yan. Dirisuhin na natin. Yan ang mga matinong istasyon. Yan. Minsan pakinig ako dyan yung Karambula nila dati. Kasi nandyan pa si Bueng Remulla, yung namatay na si kapatid ni ang pangalan nito, yung sa Pisiso, sino ba yung ni Milyonaryo, si Milyonaryo, ang kapatid niya namatay yun, isa sa mga sila pa ni yung pinakamatanda pa na namatay rin, si nakalimutan ko ng mga pangalan. Ayun, medyo matino-tino yung dati. May isa diyang Ilocano, si pangalan, dating congressman. Diyan din. Huli na ito sila Trixie. At alala ko pala dyan sa PTV4, si Erwin Tulfo may programa dyan. Kasama si Bongbong Marcos. Kaya ganyan sila ka-close. Kaya nung pagtakbo niya ng AXIS noon, congressman, talagang sinusuportahan ni Marcos. During the pandemic, nandoon si BBM noon, natakbo pa siyang vice president. Kasama yan si magkakilala na si Erwin, kaya ginagamit yung programa niya dyan sa PTV4. Kapanahon na ni Duterte yun, yung time na yun. So, siguro alam na natin yung mga Caracas na mga tao na to, si Kiko Pangilinan, si Arnold Clavio at saka si Montolpo. So tandaan natin yung mga pangalan na yan. Dapat naman ngayon puro sampa sila ng kaso. So ang dapat mangyari niyan pagdating ng panahon 2028 na, dapat sampa ng kaso yung mga yan para makulong din naman. Sa totoong investigasyon na gagawin. Meron tayong mga witnesses, sabi nila walang ebidensya, ano yung mga video, yung mga pictures, yung testimony mismo ng mga Marines, na hindi lang naman isang Marines nagsasalita, may corroboration naman dahil marami sila nagde-deliver eh. Paano pasubalian yan? Mahirap yan lusutan kung sa totoong korte na talagang nagpataw ng tamang hustisya, talagang makukulong kayo dyan. Kaya itong mangyayari ngayon, itong special session para lang palitan si Senate President, legitimate talaga, Cayetano, mapapalitan dahil naghudas ito si Iscariote, si Ches Iscariote at saka si Joel Villanueva. Hayaan na lang natin. Na hindi naman sila talaga mananalo in all aspects eh. Kahit na dito sa
gagawin nilang dadayain nilang yung impeachment inday, Sara. Pipilitin nila na bababa yung number ng mga senators. Pero nandito tayo eh. Ano na sila, sobra pa sa panic ng survival mode na yan sa totoo lang. Yung administrasyon at yung mga Malita Syndicate. Takot na takot sila na anong mangyayari sa kanila. Kaya tuloy lang ang natin, ang laban natin, ang pressure sa kanila. Kaya sila totoong nagpapanik na at ano na lang ang gustong gagawin. So ito, kung mamaya mayroon namang magrarally sigurado dyan sa session na yan, nagagawin dyan sa Senado, bigla nga nawala yung na tawag niyan, nawala yung threat sa Senado. Ilang araw na may threat dahil nga natakot na mag BRC hearing si Senator Cayetano. Senator Cayetano. Kaya may threat. Galing pa sa 18 Marines ang threat daw. So ngayon wala na dahil mag-special session kayo. So yung sinampa ni Senator Cayetano kahapon, just to put on record, actionan man yan ng Supreme Court o hindi, at least nalagay na during this time nangyari yan, sobrang paglabag ng administrasyon ng Malacanang senators, paglabag sa Constitution. So ma-record yan sa history books natin na yun ang nangyari. Na sobrang usurpation, violation sa lahat na rules and regulation mismo ng Senate at ang Constitution. Dahil dineclare nila quorum yung 12. Isipin mo yan. At daming ginagawa na usurpation of authority si Chuchulian. So nare-record yan. Whether they will decide or not itong Supreme Court today na pag-issue ng certiorari or TRO dyan sa pag-take over ni Chuchulian noong June 3, it doesn't matter. Basta tayo, tuloy-tuloy lang tayo, laban tayo. Galing naman tayo sa minority. Di ba? Minority 9 noon, kapanahonan na, si Jesus Escudero pa, si Tuta Soto pa ang Senate President. So ituloy lang natin ang laban natin. So kung naiuras kayo, pumunta rin kayo ng Senado, sigurado marami ang pupunta dyan. Lalo na yung mga vloggers. Hindi yan mapapagod. Tuloy-tuloy lang ang laban natin. So hanggang dito na lang siguro tayo para sa episode na to, dahil paghandaan natin itong pangyari ngayon na special session na pinatawag ni Bangag na wala namang dapat special session, wala naman tayong pandemic na dapat naman magpasa ng batas. Diyan sa batas na sinasabi nila, may papasa yan na wala namang kwentang batas yan. Hindi yan tumutugon sa pangailangan ngayon ng mamamayang Pilipino, which is inflation, pagtaas ng presyo, trabaho, yung pagkontrol ng presyo ng enerhiya natin. Wala namang batas na nakaumang para yan aprubahan at bigyan ng budget. Mismo nga ang nangyari na lindol sa Mindanao, walang emergency budget na dapat sana yun ang aprubahan para mabigyan ng budget yung pagpagawa doon sa mga dapat gawin na nasisira sa lindol doon sa Mindanao, Southern Mindanao. Pero wala yan eh. Talaga nga itong purpose nila para palitan lang si Senate President Cayetano. Yun lang talaga. Going towards the impeachment trial ni VP Inday Sara. Dahil sa sunod, mayroon ng pre-trial conference na by Thursday. Kaya ang gusto nila mag-preside si Chuchulian na wala namang kalam-alam yan sa batas, mangangapa lang yan. Kaya ang gagawin nila, i-appoint nila siguro si Kiko Pangilinan, yung mga Malita boys, tsaka or si Jesus Escudero, mga makapalang mukha maharap sa bansa na mga taong bayan, despite the fact na kasama sila sa pagnanakaw dyan sa flood control. So ganyan na lang tayo. Hanggang dito na lang tayo sa episode na ito at maraming salamat sa pagdalo ninyo. Lambing lang ng konti, pakipindot naman yung like, paki-like naman, and then subscribe,
Napaka-importante din ng subscribe, paki-subscribe para tumaas naman konti yung subscription natin. If you have not yet subscribed, paisa-isa lang, okay na sa atin. Then try to follow Justin Top News page. So maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Salamat po. Good morning din.